So ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw, meron na naman tayong dalawang katanungan na ating sasagutin. No, so unang katanungan, kung kailan ba dapat nagpapa-stop work ang isang safety officer? Tapos yung pangalawa is, kung bayad ba yung mga workers pag nagpapa-stop work ang isang safety. No, so yun yung ating sagutin para sa video na ito. No, so yung una munang katanungan, no, kung kailan ba dapat nagpapa-stop work ang isang safety officer? No, so ang isang safety officer ay nagpapa-stop work yun sa site pag meron tayong unang-una imminent danger. Pag mayroon nakikitang imminent danger na maaaring magdulot ng aksidente o insidente, no, so halimbawa na lang merong nag-hot works or nagwi-welding doon sa merong mga flammable liquid materials, no, halimbawa na lang merong gasolina malapit doon, no, so pwedeng ipapa-stop work agad ng safety officer yon. No, so ano pang halimbawa ng imminent danger? Example, merong umaakyat sa cage bar, no? Alam niyo yung cage bar, yung poste na bakal, no? Merong umaakyat doon. Wala siyang full protection, no? Wala siyang gamit na pwede siyang malaglag agad doon anytime. So doon pwede din yung ipapa-stop work agad yun, mga delikado. Pag may makita na mga imminent danger sa safety, agad-agad pwede niyang ipapa-stop work yun. Tapos pangalawa, nagpapa-stop work ang safety officer pagka merong trabaho na hindi nasunod or hindi sumusunod doon sa safe work procedure natin. No? So, kasi yung bago i-execute yung isang trabaho, merong ginagawa yan si safety, si engineer na mga documents. No? So, nandun yung step by step, nandun yung nakalagay ko na yung mga hazard, nandun yung mga safety precaution. So, dapat masunod yun yung step by step na yun, masunod na ma-correct yung mga hazard na yun, malagyan ng safety control measure at saka dapat yun yung susundin. So pagka hindi nasunod, halimbawa na lang nag-shortcut yung isang trabaho, no, hindi nasunod yung method, statement, no, so pwede niyon papa-stop work ng isang safety officer. Tapos pangatlo, pagka yung isang trabaho ay walang work permit, no, pagka walang permit to work yung isang activity, na example, biglaan na lang, no, merong isang activity na biglang siningit, pwede din yun ipapa-stop work ng isang safety officer at gawan muna ng document gaya ng permit to works, no, method statement, HIRAC, yung mga ganun, risk assessment, yung, no, so yung mga ganun. Tapos yung pang-apat, nagpapa-stop work yung isang safety officer pagka merong insidente or aksidente na nangyari, no, so automatic nagpapa-stop work din yung safety officer doon. No, tapos pangalawang tanong naman, kung bayad ba yung mga workers pagka nagpapa-stop work ang isang safety officer? Ang sagot natin dyan is, yes, bayad po yung mga workers pagka nagpapa-stop work yung safety officer. No? So hanggat hindi na-rectify, hindi na correct yung mga findings dun sa kung bakit pinapa-stop work ng isang safety officer, hindi rin magre-resume yung trabaho. Pero yung mga workers na naka-assign doon, na nakatuka doon is bayad po yun. Example na lang, kakalahating araw na pa-stop work. So bayad po yung araw ng mga workers na yun. So, wala pong problema pagdating sa mga workers. Ang magkakaproblema lang yung project management at saka yung company dahil nga magkukos ng delay yung pagpapa-stop work. Pero yung mga workers, bayad naman po yun hanggang matapos yung araw nila or yung 8 oras. No, so yun lang naman at sana meron kayong natutunan. Maraming salamat and God bless. Thank you.